this, but then even if we concede it under surrender rules, we do not have clear implementing rules and regulations on the matter. If you read Article 59, even the competent judicial authority has not been defined under Philippine dispensation. Shall we Nako po, dadaanin na naman tayo nito sa English, ano, mga bossing, si Torion. Naalala nyo, yung inaaresto, kinukuha, hinuhuli. Si Buloyski, dinaan sa English. Ano sabi sa kanya ni Torion? Attorney, hindi ito ang oras, panahon, no, na tayo'y magdedebate. Kung ikaw ay may problema sa pag-aresto ko, ipakulong mo ako o ireklamo mo ako. conduct pre-trial? Shall we conduct preliminary conference? That has not been defined. If you also read Article 59, the proper process as to how you would effectuate surrender has not also been defined. So it is premature, therefore, to Ako, premature. Tapos yung mga pinagtanggol mo nandun na sa loob. Di ba? Lowaton TV at Sunny Rap 30. Oh, shout out sa inyo. Ngayon pa lang nagigising yung iba. Tingnan nyo ho, mga bossing. Di ba? Kapag ka alas 10 ng umaga tayo nag-live, 10 minuto o 15 minutos, 1,000 na tayo. Pero ayan, mag-isang oras na. Ngayon pa lang nagsi-600 plus. Oh, ngayon pa lang kasi nagigising yung iba. No? Ulitin ko, mga boss chipamo sir, sa araw-araw po, alas 7 na ng umaga ang ating live, mga bossing. Sabi ni Mr. White, Toron, baka nakalimutan mo. No? Ang kibs mo nasa oblo, pa-English ka pa dyan. Hindi, yan ang style ni Toron, ni Torion. English, kunyari, alam niya lahat. implement surrender without passing through our local courts, and the procedure as to what will be done by the courts, what proper petition should be filed, should be clarified and should be in written form before we implement such. Kapag kayan, di sinakay. Pag yan, nakita, nalaman kung nasaan si Bato de la Rosa, makita nyo, no, yung tinatanong nyo, yung nalilito kayo kung meron bang warrant of arrest kay Bato de la Rosa, biglang lalabas. Bigla nyo masasabi, Torion, bigla nyo masasabi sa sarili nyo na, uy, may warrant of arrest nga. No? Kasi ako, naiintindihan ko po kung bakit ganyan. Hindi na masyadong pinag-uusapan, no? Kasi inihintay. Ganyan na ganyan, no, kay dating Pangulong Duterte, kung maalala nyo ho. Di ba? Kaya dating Pangulong Duterte, dahil litong-lito yung mga DDS, hindi nila alam kung may warrant of arrest o wala. O sige, uwi na si Tatay Digong. Uwi na! Pag-uwi pagsakay ng eroplano, paglipad ng eroplano, formation na ho sila General Torre. Di ba? Wala nang nagawa. Alam nga naman, ibalik ko yung eroplano. Paglapag ho, sinalubong doon sa tunnel. Ang dating Pangulo. Doon nila nalaman, may warrant of arrest. Ako, naniniwala ako, ganyan din ho ang gagawin kay Bato de la Rosa. Gugulatin ho, mga kababayan. Bibiglain po, mga bossing. Di ba? Pag yan, pumasok isang beses, kayo naman kasi. Tinatakot nyo kasi si Bato de la Rosa kaya hindi pumapasok Paulit-ulit yung sinasabi, pagka pumasok na doon sa Senado, wala bang saldi ko? Putragis na yun. Tinigilan ko na yung saldi ko na yan. No, ang lakas makaubos ng views. Ang lakas makaubos ng viewers. Pag saldi ko na ho yung pinag-uusapan natin, mga kababayan, nagsisilabasan na nakakaantok si saldi ko. Tuloy mo, Torion! And in the meantime, that the IRR is not issued by the government, whatever branch it is needed to issue the same, then Senator Bato has reasons not to make himself available as a... Yan. May dahilan naman daw si Bato de la Rosa, no? Na hindi gawing available yung kanyang sarili. Hindi po nagtatago si Bato de la Rosa. Hindi lang po available si Bato de la Rosa. Right, attorney, your last interview. Narinig ko na yan kay Kibuloy. Ngayon, ang ending ni Kibuloy? Ayun.
nando sa loob ng preso. Interview with us just days ago, that's exactly what you said. You're waiting for some sort of IRR on that Yeah. surrender provision. But my question is it really meant to have an IRR? Or is it meant to be a case-to-case basis? That's why they just left it? Or na-overlook lang yung paggagawa ng IRR? I think Pero kayo, mga bossing, bago magsalta si Torion, sa tingin nyo, nasaan si Bato? Kung saan siya nag-iihaw ng lechon, tingin nyo nandoon siya? Ako, baka ang iniisip ko, alam nyo kung nasaan? Baka nasa China na ho yan, mga kababayan. Baka nandun na din po kay Xi Jinping, mga bossing. Xi Jinping, pingi asylum. Pinapapa-aresto na ako, si Interpol. Tapos ganun din ang gagawin kay Bato de la Rosa ni Xi Jinping. Ang gagawin is, umuwi ka na ng Pilipinas. Dahil pwede dito, yung wanted sa ICC. Biruin mo. No? Nobyembre, eto, kailan lang? No, isang araw lang. No, o kahapon lang. No, 2 araw makalipas. Si dating Pangulong Duterte hindi na pinayagan yung interim release. Iyakan sila. Tapos kung matche-tsempuhan si Bato de la Rosa December 1 to December 5, iyakan na naman mga DDS. Tapos December 15, merong sinasabi na mga mananagot daw po at mga mukhang makukulong, iyakan na naman mga DDS. Aray ko po. Tapos sa 2028, hindi maipapanalo si Sara Duterte. Ay, hindi. Hindi natin sigurado yon. Bakit? Hindi nga natin sigurado eh. Kung mapapatanggal ng impeachment yan sa February 2026 eh. Kasi po, yung susunod na impeachment na isasalang o ihaharap po ang vice-presidente, yan tingin ko pulido na ho yan. No? Kailangan na nilang sagutin yan. Tingin ko ho, mga kababayan, wala naman pong depensa itong mga kampo ni vice-presidente. Biruin nyo, tingnan nyo ano ginawa lang nila. Kesyo daw ho, mga bossing, dinaan nila sa technical. Idol Mark, walang update sa rally. Sabi ni Ray Lito, tabo-tabo. Meron po ang sinabi ng mga organizer ng rally, mga kababayan, ay bawal daw pong sumigaw ng bongbong resign o bawal daw pong magdala ng placard na bongbong resign. Pero Sara Duterte resign, okay lang daw ho. Bakit daw po? Kasi hanggang ngayon, wala pa din daw pong maipakita na ebidensya kontra laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Yun, simple, yung paliwanag nila. Pero kay Sara Duterte daw ho, mga kababayan, sandamakmak na yung mga resibo. Mark, yung sunog sa Senate, hindi kaya panggulo sa rally? Sobra naman yata akong mag-isip. Sabi ni Ma'am Gloria Ramos, hindi ho natin alam. Nung nalaman ko, nung narinig ko, nandito na, naka-live na ho tayo eh. Topic natin si Baste, yung crybaby speech niya nung na-cancel ang international yung interim release ni Duterte. Mas gusto ko i-topic pa doon kaysa kay Baste. Yung si Omar Duterte. Yung nagreklamo. Inhumane daw po yung ginawa kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Di ba, naalala nyo, may nagnakaw ng mangga, kinulong. Inhumane din ba yon? Eto nga, mangga lang. Yun, sandamakmak na tao. Siguro, kung yung itsura ni Omar Duterte naligo bago niya sabihin yung interview na yon, mukha din, bago tayo matapos, mukha din hindi naliligo yun, Mukhang ang bantot din nun. yung anak ni Pulong. Anyway, mga kababayan, tapusin na natin to. Gumagabi na at kailangan kong mag-relax. Maraming salamat and God bless po sa ating lahat.